Binuksan ko yung kalan, pinainit yung kawali, nilagyan ng mantika. Yan ang unang first step. At nung mainit na, inilagay ko na itong sibuyas. Sa punto na ito, wala ka pang idea kung ano yung lulutuin ko. Pero halos lahat naman ng luto ay nagsisimula sa paggigisa. Kaya malalaman mo na lang din kapag inilagay ko na itong mga pitsyon ng manok. Hiniwa-hiwa ko lang ng pino para medyo dumami and at the same time, hindi tayo mahirapan nguyain. So ayan, nilagyan na natin ng patis, nilagyan ko na rin ng paminta. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng pampalasa katulad nitong nilalagay kong bechin, ikaw na bahala. At kung maglalagay ka man, make sure na konti lang para hindi naman sobra at hindi naman makasama. Nilagyan ko na ng singkamas at saka ng karot. Pagkalagay ko ng karot, hinalo-halo ko lang. Isinunod ko na rin agad itong bichuelas o kaya naman yung Baguio beans na tinatawag at yung sayote. Itodo mo yung kalan at halu-haluin mo lang para siguradong maluto lahat ng ating inilagay na gulay. Kapag nasingawan na yan, saglit lang naman maluluto na. Since luto naman na yung ating ginigisa kanina na pitsyon ng manok, eto at nagluto na rin pala ako ng mani. Binusa ko lang itong mani o kaya naman ay tinatawag na sinangag sa kawali. Tapos dito nga sa ating kawaling maliit, nagbuhos lang ako ng tubig. Maglalagay naman ako ngayon ng toyo. Ito yung pampakulay natin sa gagawin nating sarsa. Tapos nilagyan ko lang ng asukal, mga almost kalahating cup ng asukal yon. Nilagyan ko lang konting bawang na pinitpit, nilagyan ko ng pampalapot. So ang nilalagay ko na yan ay gawgaw o kaya naman ay cornstarch. Tapos unti-unti lang hahalu-haluin lang natin hanggang sa medyo lumapot na ito. Tapos kapag medyo malapot-lapot na, ilalagay ko naman yung giniling na mani. O kaya naman kung meron kayo na peanut butter dyan sa rep, pwede mo namang ilagay. At kung natatansya mo na, naluto na, ilagay mo na sa ibabaw para magkaroon na siya ng sarsa. Kung tatawagin nga naman ito ay lumpiang hubad dahil nga sa wala siyang pambalot. Pero di ba mas maganda nga sana kung meron tayong pambalot. Ngayon baka gusto mo sa susunod nating vlog, lagyan na natin ng pambalot. Comment mo na dyan kung gusto mong matuto kung paano gumawa ng pambalot ng lumpia. At sigurado ako, gagawin ko yon para sa inyo. Hindi lang masarap, sigurado pang healthy yung ating niluto. Salamat po sa panonood. God bless you.